kay Chris Aquino ay nagdudugtong-dugtong. Maraming nagtatanong, nasaan ba talaga siya ngayon? Nung may makakita sa kanya sa BGC, naku talaga, sobrang payat ng kanyang mga braso at binti. Parang pinalalabas ng manas lang yung kanyang mukha. Noble media na si Chris Aquino, nakita na sobrang payat at namamagaan na ang mukha. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Mainit na naman na pinag-usapan ngayon sa mundo ng social media ang Queen of all media na si Chris Aquino, na kung saan palaisipan ngayon kung kumusta na at nasaan na nga ba si Chris Aquino. Sa latest vlog nga, nagbitira ng kolumnista na si Christopher Min ay isa ito sa kanilang mainit na pinag-uusapan na kung saan inisa-isa nilang sagutin ang katanungan ng mga netizens ukol sa iba't ibang isyu kay Chris Aquino. Ito pong issue tungkol kay Chris Aquino ay nagdudugtong-dugtong. Maraming nagtatanong, nasaan ba talaga siya ngayon? Meron kasi mga nagsasabi na nasa Bicol siya, di ba? Oo, sa Karamuan. Sa Karamuan Group of Islands. Maganda po yung lugar, pero hindi po totoong naroon siya. Fake news po yung lumabas na nakita siya sa dalampasigan ng Karamuan Islands at nagpapaaraw. Fake news po yun, dahil wala po siya doon. Sa patuloy nga ng kwentuhan ni Nanay Christopher Min ay binahagi nila ang natanggap na balita mula sa isang concerned citizen na kung saan nakita mismo si Chris Aquino na sobrang payat na tila namamanas na ang mukha. Ang concern lang natin, yung mga naglalabas ang komento nung may makakita sa kanya sa BGC. Naku talaga, sobrang payat ng kanyang mga braso at binti. Parang pinalalabas ng manas lang yung kanyang mukha. Minamanas. Kasi ang hindi taba. Yun. Kasi sabi doon, tumaba na siya. Ang sabi, nadadagdagan. Oo, 1 pound a nadadagdagan. day. Wala naman nakakaipon ng 1 pound a day. Kaya nga. Diba? Hindi biglaan yun. Pero tapos iisipin mo, ako ang nakita ko sa doon, ay, may laman na. Pero narinig ko nga yung sa may komento na parang manas daw. Oo, paano lang. At yung manas na yon, meron naman kasing pinagmumulan yon. Merong, kumbaga, clinical explanation. Yung ganon, dahil siya ay gumagamit ng steroids. Natural yun. Talagang nakakataba yun. Hahaba pa yung mga balahibo mo. Kasi allergy yung kanya, di ba? Nagsi-steroid siya. Tapos may dialysis pa siya. Nagki-chemotherapy pa siya, di ba? Natural, hindi ganun kadali yung mga prosesong pinagdadaanan niya. Ayun, napakahirap yun. Mahirap yun. Kaya, nasa ba talaga si Chris? Ay, nako. Nasaan? Siyempre, hindi naman para tayo magsalita. Kung hindi nasaan. natin sasabihin. Dahil pinagkatiwalaan lang po kami ng aming source na hindi nanununog at nangunguryente. At saka ibigin natin ang pribado kasing lugar yun. Yun ang hinihiling niya. Yung maging pribado ang kanyang pamamalagi doon sa lugar na yon. Pero ito lamang po ang clue, sinabi na namin nung una, di ba? Ang dialect po sa lugar kung saan siya naroon, Ilocano. Ayun. Hindi Bicolano. Oo. Atay di danom, ganyan. Ano? Ano? Di ba? Ang danom is tubig. Awan ti danom. Awan ti danom. Malibisinak. Gano'n, nagugutom na ako. Ay, ang dami naman na mga Ilocano doon. Meron din sa Zambales, La Union. Basta papunta doon. Pangasinan, Panorte to. Pangasinan, mayroon din. Oo. Kaya hindi natin po pwedeng deklara kung nasaan siya. Dahil yung bili ni Chris talaga, yung kapribaduhan, ibibigay po natin sa kanya yun. Kasi pag sinabi natin, baka doon lahat sila. Dadayuin siya. Ay, sigurado. Aabangan siya doon. Kawawa naman si Chris at papahinga. Mawawala ang privacy talaga na matagal na niyang gustong mangyari. Matapos nga lumabas ang balitang nakita si Chris Aquino sa BGC na sobrang payat na, ay hindi rin maiwasan na may mga supporters si Chris Aquino na nagtatanong kung nasaan na nga ba ito ngayon. Ngunit ang isa sa pakiusap ng bitiranang kolumnista na si Christopher Min ay hindi na nila kailangan pang malaman kung nasaan ngayon si Chris Aquino. Ang mahalaga na gumaganda ang kanyang sitwasyon
at tulungan na lang sa kanilang panalangin. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Ang mahalaga, hindi na po yung lugar kung nasaan siya, kundi yung gumaganda ang kanyang sitwasyon tulad ng ating ipinananalangin. Yes, ang sabi nga nila, di ba, hiyang daw si Kristo sa lugar na kanyang kinalalagyan. Basta ang sabi niya daw, mas maganda daw ang buhay niya ngayon kasi nakasagap siya ng prayer. Totoo yun. At sa dami po ng nakakamiss sa kanya, sinabi naman niya na kung alam niyo lang kung ano pinagdadaanan ko, napakahirap. Ito ay bahabahagdan na talagang kailangan niyang tuparin sa kanyang sarili para siya'y gumaling talaga. Napakahirap, no? Ilang taon na siya. Ay, ang tagal na, ha? Ilang taon na. Diba? Before pandemic pa ba yun? Eleksyon nung nakaraan. Tagal. Namayat ng gusto, na ang binti, hindi pa siya makalakad ng maayos. Doon siya Kasi nahihirapan. mahina daw ang mga buto niya. Kailangan ng alalay Mahina ang talaga. buto, oo. Ang bata pa niya, kailangan na niya talagang patibayin yung buto niya dahil brittle, ano? Marami nga nagsasabi na yung balat niya daw parang kapit na sa buto. Oo, parang kapayat. gano'n. Butot balat ang term na ginagamit, di ba? Kasi nga, nag-steroid siya, kaya natural, mamamaga ng konti, nagda-dialysis, tapos nagkikimotherapy pa. At ang gamot na iniinom niya, sinabi niya, di ba? Ilan ba? 30 Parang gano'n. Pa isang ganyan. Umaga, tanghali at gabi. Ang hirap uminom ng gano'ng karami. No? Parang pagising mo, yun lang yun ang routine mo. Yun ng gamot, saksak dito, saksak dyan. Diyos ko. Napakahirap. Ibig sabihin, yun na lang pala ang buhay sa kanya. Gamot. Ako mas naniniwala ako na kapag ka nanalangin ka, nagawa lamang ng tao at ng makina ang mga gamot, ang kailangan natin talaga kapangyarihan ng Diyos para tayo ay gumaling. Pero mas naniniwala ako na nang ipanganak pa lang tayo, nakatakda na ang ating panahon. Ay, oo. Diba? Sabi nga, alam na ng Panginoon kung hanggang kailan lang tayo at kung hanggang saan tayo mabubuhay ng matagal. Yung pa rin yun, diba? Nakita nyo naman yung bumagsak na eroplano. Diba? May isang nakaligtas. Lahat ay namatay. Halos 300. Pero siya, nakaligtas siya. Ibig sabihin, hindi pa niya oras. Hindi pa siya tinatawag. Diba? At si Chris Aquino, dahil sa sama-samang panalangin natin at ang ating mga kababayan, sigurado naririnig ng Diyos yan. Na? At patuloy siyang lumalaban para sa kanyang mga anak. Tayo lang maganda. Lumalaban, matapang. Hindi tayo dapat nag-give up talaga. Ang sumusuko lang ay kriminal. Kaya tayo, laban lang tayo. Laban lang tayo ng laban. Patuloy ang ating paglaban at pananalangin na sana nga yung wini-wish ni Chris at ng kanyang mga tagahanga at nating lahat matupad. Tsaka sana yung patuloy na pagpo-post ng mga picture, iwasan na muna. Dapat i-post na lang yung maayos na sa Chris. Para wala pong nasasabi. Yes. Kasi nakakasakit sa kanya kapag ka negatibo ang komento. Huwag na muna. Huwag na muna. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.